ito pong content na to mga kamatis, mga kaibigan, ay para po dun sa mga taong nagdedebang sa akin. Kasi marami pong nagsasabi sa comment section na ako po daw ay unfair doon sa jowa dahil wala naman daw pong ginawang mali. Ang focus ko lang daw ay si Sian Gasa. Ngayon, ibabalik ko yung tanong sa inyo. Totoo ba na walang alam yung jowa? Asan po yung ebidensya natin na walang alam yung jowa sa pagiging scammer ni Sian Gasa? At totoo din po ba na yung jowa din ay hindi nakikinabang doon sa mga in-scam na pera ni Sian Gasa? Asan po ang ebidensya natin? So, paki-provide po dyan sa comment section or i-PM nyo sa akin. Kung wala naman, abay, tumahimik na lang po kayo. Kasi po, gumagawa kayo ng mga issue na hindi naman talaga dapat i-issue. Okay? Wala akong pakialam doon sa kasarian or doon sa gender ng babae na yon or lalaki na yon. I do not care about that. What I care about, mga kamatis, mga kaibigan, is protecting the people na na-scam na nitong si Sian Gasa at ang nakikinabang doon sa mga pera na in-scam nitong si Sian Gasa ay numero 1 ay siya. Pumangalawa ay yung kanyang jowa. Ayan o, sinabi niya dito, always remember na walang pake ang taong nakikinabang. See? So, coming from the horse's mouth, ika nga. Ayan o, wala talaga tayong, walang lusot yung mga argumento na nagsasabi na inosente yung kanyang jowa. So, i-drive natin yung point para doon sa mga taong hindi makaintindi. Sabi niya ganun dito, kahit pa ulit-ulit nyo pang sabihin sa fiancé ko na scammer ako, walang pakiyan. Matagal niya nang alam. See? Alam niya na may ginagawang hindi kaaya-aya itong si Sian Gasa. Kasi bago niya ako kitain sa aming first date, pinagtanong niya na ako sa mga Filipino teachers niya. Ang sabi daw, be careful with that guy. Pinag-iingat pero tumuloy pa rin. Ibig sabihin, winarningan na itong person na to na umiwas at iwasan tong si Sian Gasa pero tumuloy pa rin. Ibig sabihin, kung ano man yung ginagawa ni Sian Gasa, complicit na siya doon. Okay? Damay na siya doon. Hindi na siya inosente kasi alam niya na yung ginagawa ni Sian Gasa. Pero after naming mag-travel sa Hong Kong at Macau last Christmas, saan galing yung pera? Saan yung galing yung perang pinanggastos dyan? Galing sa real estate, galing sa Zian Coins, galing sa Hacienda Gasa. That these are all scams. Naiintindihan ba? Napakaraming nagpa-picture daw sa kanya. More than 100 Pinoy. Shook na shook siya. Una sa lahat, Sian Gasa, you are popular here in the country. Alam mo, kahit criminal dito, pwedeng sumikat. Gets mo ba? Meron niyang mga politiko na nakukulong, mga nagiging alleged criminal, pero tumatakbo pa rin sila at nananalo sila. No different from you, okay? Ang ibig lang sabihin nun, hindi nagmamatter yung kasikatan mo sa ginawa mo. Okay? Di niya na-realize na kung masamang tao ako, wala dapat nagpapapicture sa kanya. Oo, totoo yun. Na maraming nagpapapicture sa'yo. Pero hindi yun necessarily nagsasabi na mabuti kang tao. Hindi, nagsasabi lang yun na sikat ka. 'Di ba? Merong mga sikat na serial killer, may mga sikat na kriminal. Ikaw, sikat ka na scammer. Ganun lang kasimple yun. Huwag mo nang pakomplikahin at pahirapan yung mga taong bayan ipa-decode itong mga sinasabi mo. That's why wala siyang pake kahit scammer ako kasi alam niya mabuting tao ako. Doon sa gusto mo siguro. Pero meron ka pa rin nilalamangan na tao, scammer with the heart. Walang ganon Sian. It's either you are a scammer or you are not. Okay, you are a scammer. Aminado ka dyan and marami ka nang na-scam through your career dito sa pang-i-scam ng tao. Di ka nga makauwi 'di ba? So ano pa kailangan natin pag-usapan? So let's drive the point home. Ika nga, nalibre ko na 'yan sa 7 bansa tapos bawat bansa may magpapapicture sa aking Pinoy. Tingin nyo ba may paki pa yan kung scammer ako? See, kita nyo kasi nakikinabang nga. Nakikinabang dahil complicit siya doon sa actions ni Sian Gasa.
Kung saan man kinakuha ni Zian Gasa yung pera niya, whether sa maganda or sa mabuti, walang pakialam si jowa. Hindi ko alam kung anong tatawagin ko dun, nalilito na rin ako eh. Pero ang punto rito, mga kamatis, mga kaibigan, hindi dapat i-hold na rin nating accountable yung jowa niya kasi alam niya kung saan yun nanggagaling. Halimbawa, kung alam mo na yung tatay mo ay nagnanakaw, tapos alam mo talaga kada gabi aakyat bahay siya or snatcher siya. Pero hindi mo sinusumbong. Hindi mo sinusumbong kasi kahit na alam mo yung tamang gagawin. Therefore, you are already complicit to the action of this person. Ganun lang kasimple yun. Kailangan pa ba ng malalim na logic doon? Hindi. Napakasimple lang nito. Baka sabihin nyo, so what? When you benefit from the scammer, you turn a blind eye sa mga scam niya. That's the reality ng mundo. Well, that's the sad truth. Sige, sasabihin ko sad truth yun. Pero tayo dito sa ating channel, ayaw natin yun. Kailangan kang i-call out para wala ka ng madali. At least mahirapan ka na kumuha ng pera. Nagsusumamo po ako, nagmamakaawa po ako dun sa mga Pilipino na nakikinig sa akin sa saan man sulok ng mundo. Parang awa nyo na po. Huwag kayong magpauto dito sa tao na to. Lahat ng ginagawa niyan scam, lahat ng ginagawa niyan is gearing towards Ponzi at wala kayong kikitain doon. Yung sarili niya lang ang pinapayaman niya dyan. Gets? Gets ba o hindi pa rin? Kita nyo, ito, sasabihin niya dito, kung gagamitin ko man siya ay hindi sa visa, gagamitin ko yung asawa ko para makabili ng lupa. Dahil bawal bumili ng lupa ang isang foreigner. Okay? So, wala talaga siyang balak na maging Thailand citizen. Siguro at best permanent residency lang or magiging palipat-lipat lang. Pero yung mga na-scam niyang pera, ililipat niya dito sa tao na to. Gets nyo? Pero bottom line dito, yung mga perang nakukulimbat niya, i-convert niya to properties niya at wala kayong makukuha ni pisong duling dito. Ano ba naman, ang tagal-tagal ko nang dinidebunk to pero may naniniwala pa rin dito. Pero ayos lang yun. Sabi nga nila, as long as may hininga pa tayo, pagpapatuloy natin tong laban na to hanggang saan umabot. Kaso itong si Zian Gasa, hanggang dyan ka na lang din. Eventually mauubos yung maniniwala sa'yo and I will make sure of that, mga kamatis, mga kaibigan. And alam nyo kasi, itong mga to, ang depensa lang lagi, hindi kasi ikaw inggit ka, ba't ako maiinggit? Ang sarap-sarap mabuhay dito sa Pilipinas. Ang sarap-sarap na wala kang inaapakang tao, wala kang kaso, wala kang iniisip na kahit ano kung hindi yung sarili mo at saka yung pamilya mo. Ikaw, kailangan kang magpalabas-labas ng bansa para kailangan magpa-renew ka every 2 weeks. Kasi nga, na temporary residency ka lang eh. Kaya nagigil ka magpakasal sa isang Thailander para magkaroon ka ng permanent residency na tinatawag. Huwag kami, Zian Gasa. Basang-basa ka na namin dito sa channel ko. And babasahin ka pa namin hanggang sa matapos yung pang-i-scam mo sa tao. Bawasan nyo lang, mga kamatis, mga kaibigan. Bawasan nyo lang yung siguro pag chismis, sige, anuhin natin yan, mag-chismis tayo. Pero pagdating sa pera ng taong bayan, tumigil ka na tol. Ikaw, ang dami-dami mo ng pera dito galing sa social media. Gusto mo pa, todo-todo. Mali yun ganyan, Zian Gasa. Magbago ka na. Tangina ka.